all mga Maymars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, mag-full review na naman po tayo ng isang smartphone or Android phone. This is the Tecno Spark 54G. So ano ba ang thoughts natin dito? Ano ba yung specification nito? Ano ba yung mga features nito? So tara mga Mariko, pag-usapan natin. But of course, mga Mariko, before we proceed with the specification of this smartphone, let me just set proper expectation po na I'm not a pro when it comes to reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my own experience with this smartphone. This smartphone was released way back on April 2026. Meron itong 6.78 inches IPS LCD display na merong 120Hz refresh rate. Sa IP rating naman po mga Mariko, this is IP64, meaning dust tight, water splash, and resistant itong ating smartphone. Sa chipset, this is MediaTek Helio G81, Android version 16 na merong high OS 16. Sa storage naman, mga Mariko, meron tayong 4 choices with this smartphone. So, meron tayong 4GB of RAM with 128GB of ROM, 6GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 128GB of ROM, and 8GB of RAM with 256GB of ROM. Sa camera, meron tayong 50 megapixel main camera and ang ating selfie camera is 8 megapixel. Video recording maximum resolution is 1080p with 30 FPS. Sa battery capacity, meron tayong 7,000 mAh battery capacity na merong 18 wired charging. Sa security sensor naman, mga Mariko, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. At pagdating sa kulay, meron tayong Halo Blue, Titanium Gray, Ink Black, Aurora Purple, and Bloom Pink. So, yun lang naman ang ating quick specification with this Tecno Spark 50 5G. So, meron dalang storage na available na lumabas po dito sa Pilipinas, which is yung 4GB of RAM with 128GB of ROM, nagkakalaga ng 6,999 pesos. And meron tayong 4GB of RAM with 256GB of ROM na nagkakalaga ng 7,999 pesos. If napanood nyo yung video natin previously at binanggit ko doon na merong 4 storage na meron si Tecno Spark 54G. Pero yung ibang storage po na yon is applicable lang po sa ibang lugar. Pero dito sa Pilipinas, if I'm not mistaken, dalawa lang po ang storage na nilabas nila. So, carefully checking mga Mariko sa ating online platform. Meron tayong dalawang storage dito, which is 4GB of RAM with 128GB of ROM, and then 4GB of RAM with 256GB of ROM. Yung 4GB of RAM with 128GB of ROM, this is 8,000 pesos. While yung 4GB of RAM with 256GB of ROM is 8,999 pesos. Pero if gagamitin yung voucher na meron tayo dyan sa left bottom part po ng video natin, nasa around 1,500 to 2,000 pesos po yung malalas dito sa ating smartphone. So, kiklik nyo lang left bottom part dyan and then magpuproceed na kayo sa online platform natin kung saan pwede nyo ma-purchase itong ating smartphone. So, next naman is dumako tayo sa mga nagustuhan ko with this smartphone. So, let's start first sa kanyang material, sa kanyang camera module, sa kanyang display. Let's talk about that. So, pagdating dito sa Tecno Spark 50 4G natin, medyo nalilito kasi ang daming, di mo alam kung ano ba, 4G ba to, 5G, pero this is 4G. So, pagdating sa ating Tecno Spark 50 4G, mga Mariko, hindi lang naman ito yung first time na nakakita tayo ng ganitong smartphone na may ganitong klase ng camera module. Which is, parang camera module ng 17 Pro Max. Pero alam nyo ba, to be honest, itong smartphone na to, ito lang yung parang, para sa akin, na mas malapit na itsura sa 17 Pro Max. Kasi papakita ko sa inyo yung 17 Pro Max natin, So, ito yung ating Tecno Spark 50 4G and this is the 17 Pro Max. So, as you can see, same din sila ng placement ng flash. So, pinagkaiba lang nila is si iPhone 17 Pro Max ay merong LiDAR scanner. While si Tecno Spark 50 4G naman natin ay parang meron lang siyang dot design dyan sa bottom part. So,
Maraming lumalabas na same ng ganitong camera module, pero dito talaga ako mas naniniwala na almost identical sila ng camera module ng 17 Pro Max. Again, disclaimer lang po, I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. Again, this is just based on my own experience since ako po yung merong hawak ng smartphone na to. Pero, gusto ko lang din pong linawin na itong 3 lens na yan, those lens ay isa lang po ang working. Okay? So, isa lang po ang working na lens dyan sa ating 50 4G ng Tecno. So, aside from that, mga Mariko, wala naman na masyadong bago para sa akin with this smartphone. Sana lang talaga na soon ay bumalik na po talaga yung mga may wire natin na earphone, which is yun din ang namimiss. Pero kasi sa ibang lugar or sa ibang bansa, nauuso na ulit yung mga earphones na may wire, okay? So, sa design niya is actually premium and classy for me. Though, plain lang siya, pero para sa akin, classy and aesthetic na yung kanyang vibe. Kasi again, lagi ko sinasabi sa inyo na I'm not that person na tinitignan ko talaga yung kulay and design ng smartphone. Kasi madalas talaga na case ko is either may design, madalang lang talaga ako nag-clear case, halos parang siguro pag nag-clear case ako, 2 weeks lang sa akin, di papalitan ko na kagad ng colored or may design na clear na case. Kasi nga, pag clear case kasi, madalas kasi, naninilaw yan. Unless mahal talagang bibili mong clear case, for sure, hindi yan maninilaw. Pero pag mga binibili nila sa mga online platforms, for sure, na naninilaw yan, hindi siya tumatagal ng 1 buwan. Okay? Kahit gano'ng kalinis ikaw maghawak ng smartphone, kahit gano'ng kakaingat sa isang smartphone, maninilaw at maninilaw po yan. Pero kaya hindi ako gumagamit talaga masyado ng clear case. Okay? So, ako yung tao na hindi talaga nagmamatter sa akin yung design. Basta, okay, at light yung color. Minimal lang yung atake niya. Hindi sobrang OA. Alam nyo, may mga smartphone kasi na sobrang OA yung ginalabas nilang mga design. Something like that. Pero this one, premium and classy yung dating niya for me. Okay? At nakakatuwa lang mga Mariko na kahit entry-level smartphone po ito, naka-punch hole na siya. So, alam niyo yan kagad, sinasabi ko sa inyo, meron na kasi, alam niyo, pag meron kasi ako nakita na isang smartphone na nasa ganitong presyo at nakapaglabas sila ng naka-punch hole, bakit sila kaya? Bakit yung ibang brands hindi kaya? So, yun ang lagi kong tinatanong na, bakit entry level siya na isang smartphone, tapos nasa range niya is 7 to 10K, tapos notch pa rin siya. So, ano man lang gawin mong may maliit na dot dyan. So, good thing na lang na this Spark 50 4G natin ay naka-punch hole po. Nagustuhan ko din mga Mariko yung kanyang display kasi meron 6.78 inches IPS LCD display na merong 120 Hz refresh rate. So, hindi naman siya kabigatan, hindi din siya sobrang laki for me. Sakto lang siya sa isang smartphone. Sa IP rating nito mga Mariko, this is IP64. So, meaning is pwede siyang matalsikan ng water. So, perfecto sa mga rider natin dyan na nagbabiyahe. Lalo na ngayon, tag-ulan na mga Mariko, pag naabutan ka ng ulan, ayan, pwede naman siya doon mga Mariko. Pero, pag gagamitin mo to sa underwater, ayan, hindi ko naman siya mare-recommend. Next naman mga Mariko is yung kanyang chipset. So, this is MediaTek Helio G81 12 nanometer na merong Android version 16 na High OS 16. So, basically, this chipset is pasok naman for an entry-level smartphone. Pero, yun lang mga Mariko, pag kayo yung tao na into gaming talaga, pag kayo yung tao na sobrang pag kayo yung tao na heavy kung maglaro, like sobrang babad na babad mo, mabibigat yung mga games na nilalaro mo, hindi siya marirecommend sa inyo mga Mariko. Bakit po? Kasi, yung chipset ito mga Mariko, for me, magagamit mo lang siya into basic usage of a smartphone for social media, ayan, for for TikToks. Ayan, kung mahilig kayo mag-TikToks, yes, you can use this one. For mga basic usage of smartphone lang, ayan, pwede nyo gamitin to. Though, pwede naman kayo maglaro dito, like ML, COD M, and also PUBG. It depends na lang talaga sa usage mo, or it depends na lang sa preference mo kung pasok siya. Pero para sa akin,
Since ang nilalaro ko lang naman, madalang na lang ako halos maglaro ng COD M. And sa PUBG, hindi talaga ako naglalaro. Hindi din ako naglalaro ng Genshin, hindi din naman ako naglalaro ng any games. Nag-aalaro ako ngayon ng Wii Play. Ayan ang nilakaadikan namin ng anak namin. So, pero ML, ayan, okay naman siya since this is just a basic game. Hindi naman siya ganong kabigatan. Kahit iset mo pa siya into the highest. Siguro, ako, depende na lang talaga kung paano mo gamitin yung isang smartphone. Pero, for me, okay naman siya sa kanyang presyo. Next naman mga mare ko is yung kanyang camera. So, given naman na nagustuhan ko yung camera module niya na parang 17 Pro Max. Kahit na sabihin natin na meron lang tong single main camera na 50 megapixel, okay naman po for me yung kanyang camera. Siguro magmamatter na lang to if by any chance na nasa low light kayo, ganyan, dyan na aatake yung pagiging OC ko siguro sa camera. Kasi ako yung tao na pag bibili ako ng smartphone, alam niyo na kagad ko na titingnan ko, aside from the details of the smartphone, the chipset of the smartphone, yung camera talaga. Kasi alam niyo naman, camera talaga. So, okay naman yung mga samples namin dito ng video recording and also sa mga photos namin. Okay naman siya. Siguro, basta nasa tamang lighting ka lang, kung nasa outdoor ka, yan, perfect na perfect yan. Pero pag sa mga ganito, indoor, basta malakas ang ilaw mo, okay naman din siya. Basta sa low light, hindi ko talaga siya bet. Hindi siya okay for me pag sa low light. Sa mga pictures naman, outdoor and also indoor, na malakas ang ilaw at magandang tama sa'yo ng ilaw, okay naman po ang camera nitong smartphone na to. Pero, pag gagamitin mo po ito for content creation, pag gusto mo mag-create ng contents, ganyan, like vlogging, siguro for daily life, like reels, shorts, wala naman siguro magiging problem with that. Basta lagi nilang i-take note na hindi siya okay for low light. Video recording, same lang din yan. Sinabi ko naman sa inyo, basta indoor, outdoor, ayan. Pero pag low light, talaga siya for me. No, no. Tinry ko din manood dito, mga mare ko. Tinry ko manood sa YouTube. Tinry ko din manood sa TikTok. And then, nagtry din akong scroll sa mga social medias na naka-install with is smartphone. Okay naman siya kasi meron siyang 120 Hz refresh rate. Kaya okay na okay siya for me. Mabilis naman din ako makapag-scroll. And kagandahan dito mga mare ko is mabilis din yung pag-adapt ng kanyang side-mounted fingerprint scanner. So, next na gustuhan ko dito is yung kanyang battery. Meron 7,000 mAh battery capacity. So, yun, good na good at perfect yun sa kanyang presyo. As a entry-level smartphone, okay para sa akin yung 7,000 mAh battery capacity. Kasi for today's era, mga mariko, parang standard na talaga ng mga consumer or mga customer ng mga smartphone na naghahanap sila ng mataas yung battery capacity, yet entry level lang po ang presyo. So, okay na okay para sa akin yung presyo, okay na okay para sa akin yung battery capacity nitong smartphone na to. Speaker, mga mare ko, hindi naman din ako nakakita na distorted, hindi basag, hindi nagka-crack. So, for me, okay naman siya. Hindi naman ako sobrang picky when it comes sa speaker. Basta naririnig ko yung kausap ko, basta actually pag naglalaro ako, walang sounds. Pag nanonood lang ako, pero hindi sobrang lakas. Kaya para sa akin, perfect po ang speaker nitong Spark 50 4G natin. So, yun lang naman yung nagustuhan ko with this smartphone. Ano nga ba yung ayaw ko with this smartphone? Well, actually, wala naman to be honest akong ayaw dito sa smartphone. Kasi, sa smartphone na to. Kasi nga, as an entry-level smartphone, lahat naman ng checklist na meron ako for an entry-level smartphone is tumugma naman doon sa specification na binigay sa atin ni 54G. Yun nga lang mga mare ko, pagdating talaga kasi sa presyo, since this is around 8,000, actually, yung 4GB of RAM with 128GB of ROM and then yung 4GB of RAM with 256GB of ROM, hindi naman ganun kalaki yung pinagkaiba nila. So, if meron naman kayong extra money dyan, I suggest go with the 4GB of RAM with 256GB of ROM. Kasi ngayon, parang ang bibigat na ng mga application na
nai-install natin sa smartphone natin. Kahit ako yung 256 ko na storage from my iPhone, ayan, or sa Samsung ko, mga mare ko, ang bilis na lang talaga niyang ma-full. It depends na lang on how you will maximize that storage na meron yung isang smartphone na yan. Kaya, kung ako sa inyo, if meron naman kayong extra money, you can go with the 4 GB of RAM with 256 GB of RAM. Pero pag wala naman, okay naman na din si 4 GB of RAM with 128 GB of RAM. So, para sa akin, wala naman actually cons or wala namang hindi ako gusto with this smartphone. Kasi, the display, okay. The chipset, pasok naman siya. Even the battery, the camera. So, siguro, ang take ko lang dito, mas fine na siguro na pag na mabibili mo to ng below 8K pa. So, siguro doon na talaga magmamatter sa presyo talaga, mga mare ko. Kaya, if kayo yung tao na gusto na talagang bumili ng 50 4G natin, mga mare ko, click mo lang yung left bottom part dyan. Again, malaking bagay na po. Lalo na sa panahon ngayon, halos lahat po nagmamahal. Nagugulat na lang din kami. Ang daming mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang bilihin. Ayan. So, mahal na din yung mga smartphone, kahit mga budget-friendly smartphone ngayon, grabe, ang mamahal na din nila at hindi ako natutuwa sa specification na binibigay nila, no? So, malaking tulong na yung voucher na meron tayo dyan sa left bottom part ng video. Kaya kung ako sa inyo, grab a chance while we still have that exclusive voucher na meron lang of course dito sa ating YouTube channel. So, yun lang naman yung final verdict ko or yung thoughts ko with this smartphone. Pero kung akong tatanungin nyo, maringana, mararecommend mo ba si 50 4G ngayon 2026? Yes na yes naman po, mga mare ko. Siguro kung di kayo picky talaga, you can use this one. Actually, pwede mo siyang gamitin as your main phone. Pero pag ang main phone mo, nagmamatter sa'yo yung heavy game, mga ganyan, nope. For vlogging, siguro na, like, katulad ng ginagawa namin, nope siguro. Pero for basic or secondary smartphone, for social medias lang, for TikToks, for YouTube, for basta lahat ng mga basic lang na ginagawa ng isang tao sa isang smartphone, yes, marirecommend ko naman po sa inyo itong ating Tecno for nakakalito ng haba. Itong ating Tecno Spark 50 4G. 40 yung nasa isip ko, 50 4G. So, yun lang po. Once again, my name is Maringana. Don't forget to follow me dyan sa socials ko dyan sa gilid. Hindi ko lang kung nasa left or right ba siya. So, thank you so much for watching. See you ulit sa atin sa full review. Ayos.